Hello avid listeners! Kumusta kayo? Nakita niyo ba ang lakas ng loob ni Michelle? Imagine, pupunta siya sa mismong bakuran ng mga Chavez at magwawala para makuha si Celine. Ang kapal ng mukha, hindi ba? Pero mga suki, hindi lang basta away bata ang mangyayari dito. Dito natin makikita kung gaano nakapagod si Chairman. Kung gaano nakatoxic ang pagsasama ni Garrett at Michelle. At ang lalim ng sugat sa puso ni Cassandra. Ramdam na ramdam natin sa kabanatang ito ang contrast, ang stability na sinusubukang protektahan ng mga Chavez at ang chaos na dala ni Michelle. At heto ang tanong na bitbit sa atin. Hanggang saan ang kayang tiisin ni Garrett bago siya tuluyang bumigay? At si Cassandra, matatagalan pa ba niya ang sakit ng nakaraan habang nakikitang batang si Celine? Grab your popcorns dahil magsisimula ng showdown na matagal nating hinihintay. Let's go! Madilim ng paligid pero nagtungo si Michelle sa mansyon ng mga Chavez. Malakas siyang sumisigaw sa labas habang tinatawagan ng pangalan ng anak niya. Ma'am, pasensya na pero hindi ka pwedeng pumasok sa loob. Pinagbabawal ka ng chairman na huwag pumunta dito. Umalis ka na. Kung ayaw mo mapilitan kami ipakaladkad ka namin palabas ng subdivision. Sad sa kanya ng gwardya. Sinamanan ito ng tingin ng Michelle. Wala akong pakialam sa'yo. Huwag kang mangialam dito. May di namang sagot ni Michelle sa gwardya. Celine baby, mommy is here. Ilabas niyo ang anak ko. Irereklamo ko kayo sa ginawa ninyo. Ibigay niyo sa akin ang anak ko. Kung gusto niyo ng apo, humingi kayo sa paborito niyong manugang. Malakas niyang sigaw. Ano bang ingay ang naririnig ko sa labas? Abot na abot hanggang sa study room ko. Wika ni chairman ng pababa na ng hagdan. Si Michelle, dad, nasa labas. Gustong makuha si Celine, sagot ni Dahlia. Sabihin niyo sa mga guard, nakalad ka rin ng babaeng yun palabas. Utos ni chairman. Tumangon naman si Dahlia. Tahimik lang naman si Cassandra na nasa sala. Dito ka lang. Ako nang kakausap sa kapatid mo. Saad ni Dahlia kay Cassandra. Iniwan ni Dahlia kay Cassandra si Celine, saka siya lumabas. Ma'am, itigil niyo na yan. Galit na ring sigaw ng guard kay Michelle nang mamuluto ng bato at binato sa loob ng bakuran. Nang makita ni Michelle si Dahlia, ay tumigil siya. Seryoso niya itong tinignan. Nasaan ang anak ko? Ilabas niyo ang anak ko kung ayaw niyo umabot pa tayo sa korte. Pagbabanta ni Michelle. Sige, magsampa ka ng reklamo. Haharapin ka na lang namin sa korte. Walang takot na sagot ni Dahlia. Ngumisi naman si Michelle. Huwag niyo akong hahamunin dahil gagawin ko talaga yon. Kapag nakuha ko si Celine sa inyo, sa tingin niyo ba makikita niyo pa siya? Hindi na. Matapang na sagot ni Michelle. Gawin mo. Magsasayang ka lang ng oras at pera mo, Michelle. Sabat ni chairman na lumabas na rin. Matapang lang naman kayo dahil may pera kayo. Kayang-kaya niyong bayaran ng mga nasa batas para makuha niyong gusto ninyo. Ilang batas na kayang binaluktot mo, chairman? Naningkit ang mga mata ni chairman kay Michelle. Napupuno na talaga siya sa mayabang na pagsasalita ni Michelle. Alisin niyo ng babaeng yan sa pamamahay ko. Kapag bumalik na naman yan dito, kayo ang tatanggalan ko ng trabaho. Pananakot ni chairman sa mga gwardya. Hindi pa tayo tapos. Tandaan niyo, anak ko si Celine. Wala kayong karapatan sa kanya. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Sigaw pa rin ni Michelle kahit nahila-hila na siya ng dalawang gwardya palabas ng subdivision. Kausapin mo ng maayos ang anak mo, Dahlia. Kung ayaw mong tuluyan kong itakwil ang batang yun. Saad ni chairman. Nahihiya namang tumango si Dahlia. Wala naman siyang masasabi kay chairman dahil kasalanan naman talaga ng anak niya. Nakikipaglaro naman si Cassandra kay Celine. Tuwang-tuwa naman si Celine sa tita niya at ganun din si Cassandra. Hindi magawang kamuhian ni Cassandra ang anak ng kapatid niya. Hindi niya mapigilang hindi mainggit dahil buhay na buhay ang anak ni Michelle. Tata! Pusal ni Celine habang may inaabot tong laruan kay Cassandra. Napangiti naman si Cassandra. That's right, baby. I'm your tita. Ani ni Cassandra sa kahinalikan sa pisngi si Celine. Tuwang-tuwa naman si Celine sa kanya. Nasaan nga pala si Delton? Hindi pa ba umuwi yun? Napatingin si Cassandra kay chairman at Dahlia na kapapasok ng mansyon. Ang alam ko, dad, ay nagkukulong na naman siya sa kwarto niya. Dumiretso naman si chairman sa kwarto nito. Umalis na ba siya, mom? Tanong ni Cassandra. Naupo na rin si Dahlia sa sofa. Sapilitan pa siyang pinaalis. San ba nangunguha ng kapal ng mukha ang kapatid mo? Wala na bang pakialam sa kanyang mga magulang mo? Pasensya ka na, Cassandra. Hindi naman ako galit sa mga magulang mo pero wala man lang ba silang gagawin para kausapin si Michelle?
Nagiging magulo ang buhay nating lahat nang dahil sa kanya. Nahihiya naman si Cassandra dahil ramdam niyang ubos na talagang pasensya ni Dahlia kay Michelle. Minsan kong narinig na kinausap ni Mommy si Michelle, pero sa tingin ko wala na siyang pinapakinggan. Wala rin siguro silang magawa para pigilan si Michelle sa mga ginagawa nito. Magalang na sagot ni Cassandra. Napapahilot na lang si Dahlia sa sentido niya. Kung alam ko lang na ganitong mangyayari, sana'y gumawa pa kami ng isa pang anak. Si Garrett ang nag-iisang tagapagmana namin pero dahil sa ginawa niya, galit na galit si chairman. Inalis ng pangalan ni Garrett sa mga shares ng kumpanya. Wala naman akong magawa. Hindi ko rin sinubukang pigilan si chairman dahil nagalit din ako sa ginawa ni Garrett sa'yo. Paglalabas si Dahlia ng sama ng loob kay Cassandra. Simula nang magloko si Garrett. Simula nang maghiwalay sila ni Cassandra, hindi na nakapahingang isip ni Dahlia. Sunod-sunod ng problema na dumating sa kanila. Nandyan pa naman si Celine mo. Pwede niyo naman siyang maging tagapagmana. Saad ni Cassandra, tinignan ni Dahlia si Celine. Hindi ko alam kung gagawin niyo ni chairman. Kung bibigyan man siya ng pamana si Celine, sigurado ko hindi kasama doon ng kumpanya. Si Delton na lang ang natitira. May sarili ng kumpanya si Delton pero hindi pa rin magdadalo ang isip si chairman na ibigay ang lahat ng pamana kay Delton. Dahil mas mapapanatag siya na mapapaunlad lalo ni Delton ng mga business ni chairman. Kung hahayaan ko lahat ng ito, mabuti pa akong ina sa anak ko kahit na nagkamali siya. Hindi nakasagot si Cassandra. Naintindihan niya naman ang nararamdaman ng isang ina. Kahit na gaano karami at kalaki ang kasalanan ng isang anak, handa pa rin silang tanggapin ang kanilang ina. Hindi pa rin nila maaalis ang pag-aalala nila para sa anak nila. Tata! Napatingin si Cassandra kay Celine nang muli siyang abutan nito ng laruan. Napapangiti na lang si Cassandra. Thank you, aniya sa kabahagyang ginulong buhok nito. Nanunood lang sa kanila si Dahlia. Alam ni Dahlia na iniisip pa rin ni Cassandra ang anak nito na maagang binawi sa kanya. Are you okay? Tanong ni Dahlia. Napatingin naman si Cassandra sa kanya. Oo naman po, nakangiti niyang sagot pero para bang nangunguli lang mga mata ni Cassandra habang nakatingin kay Celine. Nang dalhin ni Dahlia si Celine sa kwarto nila ay pumasok na rin si Cassandra sa kwarto niya. Pagkasarado niya ng pintuan niya ay ang pagbagsak din ng mga luha niya. Hindi maiwasan ni Cassandra na hindi isipin ang tungkol sa anak niya. Napapaisip siya kung ano na bang itsura nito. Napapaisip siya kung sa mga oras na to. Tinitawag na rin siyang mommy. Nagpalipas na muna ng oras si Cassandra sa balcony ng kwarto niya. Nakaharap sa kanyang maliwanag na buwan kaya kitang-kita niya ito, bumabalot sa kanyang malamig na hangin. Kumusta ka na, baby? I'm sorry, anak. Kung hanggang ngayon hindi ka magawang pakawalan ni mommy. Miss na kita. Masakit pa rin sa akin na maaga mo kong iniwan. I miss you so much, anak. Nagpiyok pang boses niya. Hindi naman na masyadong masakit kapag naalala niyang anak niya, pero may kirot pa rin sa puso niya. Are you okay? Rinig ni Cassandra sa boses ni Delton. Mabilis sa pinunasan ni Cassandra ang mga luha niya. Naupo naman si Delton sa tabi ni Cassandra. Anong ginagawa mo dito? Baka may makakita sa'yo na nagpupunta ka sa kwarto ko. Nag-iingat naman ako. Hindi ako nagpapahuli sa kanila. May nangyari ba? Why are you crying? Hindi ka na naman ba makatulog? Tanong ni Delton. Nakatingin lang naman sa kawalan si Cassandra. Wala naman. Naiisip ko lang kung nabuhay kaya ang anak ko. Ano kayang itsura niya? Ano na kaya ang kaya niyang gawin? Sagot ni Cassandra. Hindi naman sumagot kaagad si Delton. Nakatitig lang siya kay Cassandra na nakatitig sa malaking buwan. Masaya naman na ako. Okay naman na ako pero nasasaktan pa rin kasi ako kapag naiisip ko siya. Lalo na kapag nakakakita ako ng mga kaedad niya. Dagdag pa ni Cassandra. Alam kong masaya siya para sa'yo. Alam kong proud na proud siya sa'yo dahil nagawa mo. Natupad mong mga pangarap mo. Nakaalis ka sa dati mong buhay. Nagawa mong gumawa ng sarili mong pangalan. Kung siya man ang naging sakripisyo para matupad mong lahat ng yon, sigurado namang masayang masaya siya dahil sa nagawa mo. Napangiti naman si Cassandra. Kahit papaano ay gumaan ang nararamdaman niya. Nang yakapin siya ni Delton mula sa likod, ay hinawakan niya rin ang mga braso ni Delton sa kanya inihilig ang ulo niya sa balikat ni Delton. Pagsapit ng lunch break ay sa cafeteria na lang kumain si Cassandra kasama si Johan. Pinag-uusapan na nilang tungkol sa mga plano pa nila. Malapit na rin nilang ilabas ang mga bago nilang collection.
Habang pabalik sila ng office ni Cassandra ay narinig nilang galit ni Chairman. Wala na bang gagawing tamang babae mo ha, Garrett? Sigaw na naman ni Chairman. Napahinto si Cassandra sa paglalakad, ganun din si Johan. Nakayuko na naman si Garrett sa harap ni Chairman. Nakita mo na kung paano niya kami pinahiya. Yan bang buhay na gusto mo? Nasa'yo ng matinong babae, pero pinakawalan mo pa. Kausapin mo si Michelle. Itigil niya ng kahibangan na yan. Huwag niyong sagarin ang pasensya ko. Wika ni Chairman sa kabinato sa mukha ni Garrett. Ang isang envelope, umalis din ito kaagad. Ano na naman kayo nangyari? Kuryosong tanong ni Johan. Nilapitan naman si Cassandra si Garrett saka pinulot ang envelope na binato ni Chairman. Gusto lang malaman ni Cassandra kung ano namang ginawa ni Michelle. Hindi pa ba ito napapagod? Bakit bang lakas ang loob ni Michelle na kalabanin ng mga Chavez? Nagsampa talaga siya ng kaso para makuha ang custody ni Celine, ani ni Cassandra. Napapabuntong hininga naman si Garrett. Pagod na siya. Hindi niya na alam kung saan ba siya lulugar. Pagod na mga mata niya at para bang gusto niya nalang umiyak. Napapahila mo si Garrett sa mukha niya. Saka siya muling bumuga ng hangin para pakalmahin ang sarili niya. Kakausapin ko siya. Hindi rin naman mapapabuti sa amin ang anak namin. Nababalo na talaga siya. Wika ni Garrett. Napapangisi si Cassandra. Kitang-kita niyang pagod na si Garrett at para bang sirang-sira ng relasyon nila ni Michelle. Masama na ba siya? Kung masaya siya sa nakikita niya. Nagsisisi ka na? Tanong ni Cassandra. Napaangat ang tingin si Garrett at sinalubong ang mga mata ni Cassandra. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisisihan ang ginawa ko sa iyo, Cassandra. Kung ito ang karma ko. Siguro nga tama ka. I deserve this for hurting you. Hindi ko inisip ang nararamdaman mo noon. Pinilit pa kitang ipalaglag ang magiging anak natin. Ngayon ganitong nangyayari sa buhay ko. Hindi ko na makontrol si Michelle. Dahil ang gusto ni Michelle, siya ang kokontrol sa akin. Sapat na ba to? Masaya ka na ba sa nakikita mo? Napakibit balikat naman si Cassandra. Sa tingin ko, hindi pa dahil kahit na anong gawin ninyo, hindi niya na mararamdaman ang nararamdaman ko. Kung tutuusin, pwede kong iparamdam sa inyong naramdaman ko noon. Pero maswerte kayo dahil hindi niyo ako katulad. Kung gugustuhin ko, pwede ko rin kunin sa inyong anak ninyo pero bonus niyo na lang yun. Hindi niyo ako katulad na papatay ng inosenteng tao. Matapang na sagot ni si Cassandra, saka niya iniwan si Garrett. Muling napabuntong hininga si Garrett saka hinilot ang sentido niya. Hindi niya na rin kayang pamamahiya ni Michelle sa kanya. Iniwan ni Garrett ang trabaho niya saka siya umuwi dala-dalang binato ni Chairman na envelope sa kanya. Nang makauwi siya, hinanap niya si Michelle sa buong bahay nila pero hindi niya ito makita. Hinanap niya na rin sa Harit pero wala si Michelle. Huli niyang pinuntahan na yung pool area. Nakita niya namang nakahiga si Michelle sa lounge habang may sunglass sa mga mata. Hindi ka na ba talaga titigil, Michelle? Hanggang kailan mo gagalitin si Chairman? Sigaw ni Garrett na ikinagulat ni Michelle. Mabilis na bumangon si Michelle at inalis ang sunglass niya. Namumula pang mga mata niya dahil nakatulog to. Ano na naman bang problema mo? Anong ginagawa mo dito? Ang aga mo namang umuwi. Inalis ni Garrett ang papel sa loob ng envelope sa kanya ipinakita kay Michelle. Anong ibig sabihin nito? Hindi ba't kinausap na kita? Hayaan na lang natin si Celine sa kanila. Hindi mapapabuti sa atin ng bata. Dahil hindi magiging sapat ang kinikita ko para buhayin siya. Hindi rin habang buhay ay mananatili ang ipon nating dalawa. Kapag kinuha natin si Celine sa kanila, gusto mo rin bang magaya sa akin ang anak natin? Sigaw ni Garrett. Kung hindi lang siguro babae na sa harapan niya, baka nasaktan niya na to. Mahal nila si Celine kaya hindi nila gagawin yun. Hilaw na natawa si Garrett. Gagamitin mo bang anak natin against them? At sa tingin mo mananalo ka? Kapag nagdesisyon si Chairman na putulin din ang relasyon nila kay Celine, yung anak natin ang kawawa. Wala tayong laban sa kanya. So let's just accept that. No! Pagmamatigas din ni Michelle. Hindi ko sila patatahimikin. Anak kong kinukuha nila sa akin. Kinukuha ko lang kung anong atin, Garrett. Hindi ba't sinabi nila na hindi tatanggapin si Celine pero bakit ayaw nilang ibigay sa atin ngayon ang anak natin? Pumupunta ka ba sa mansyon? Hayaan mo si Celine sa kanila para kapag bumisita ka, makikita mo rin si Cassandra? Is that your goal? Nawawala ng pag-asa si Garrett kay Michelle. Sa tingin niya hindi na talaga sila magkakasundo dahil hindi marunong tumanggap ng pagkatalo si Michelle. Look what happened to me. Nang dahil kay Cassandra nawalang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ko rin hayaan na nilapitan ni Cassandra ang anak ko. Huwag ka na rin umasa na babalikan ka pa ni Cassandra. Bulag ka ba?
Manhid ka ba? Bakit hindi mo nakikita na si Uncle Dalton mo nang nagmamay-ari sa dati mong asawa? Kaya huwag ka nang umasa na babalikan ka pa niya. Habang buhay ka nang nakatali sa akin, Garrett. Tandaan mo yan. Wala ka ng kwenta. Wala ka malang ginagawa para maayos ang lahat ng ito at para makabalik ka na sa kumpanya. Hindi ka ba nahihiya? Isa ka lang empleyado with the bare minimum salary. Mahiya ka naman sa sarili mo. Pangmamaliit pa ni Michelle kay Garrett. Napapaigting ang panga ni Garrett sa kanya na ikuyom ang kamao niya. Pinipigilan niya sarili niya na hindi masaktan si Michelle. Wala na talagang preno ang bibig nito. Wala nang patutunguhan to. Mabuti pa maghiwalay na tayo. Tapos na ako magtiis sa bunganga mo nang wala preno. Napupunong saad ni Garrett at akmasa nang aalis nang biglang hilahin ni Michelle ang kamay niya. Anong sabi mo? Makikipaghiwalay ka sa akin? Ganun na lang yun? Nung akong nasa ibabaw, halos mabaliw ka sa akin. Tapos ngayon si Cassandra ang nasa itaas. Siya naman ang gusto mo ngayon? Makikipaghiwalay ka sa akin para balikan ng babaeng yon? Gold digger ka rin ano? Hindi na napigilan ni Garrett ang sarili niya at nasampal niya sa Michelle. Sa lakas ng impact ng pagkakasampal niya, ay na out of balance si Michelle. Dahilan para bumagsak ito sa tubig. Hindi naman siya tinulungan ni Garrett na makaahon dahil umalis din ito kaagad. Sa gulat ni Michelle, hindi siya nakaahon kaagad sa tubig. Para bang naulog ang buong utak niya sa lakas ng sampal ni Garrett. Nang magising si Michelle ay mabilis siyang umahon ng tubig. Habol-habol niya ang hininga niya. Naku, nakita niyo ba yon? Ang sampal na matagal nang dapat natanggap ni Michelle. Sampal hindi lang sa pisngi, kundi sampal ng katotohanan. Sa wakas, nagising din si Garrett. Pero ang tanong, hindi kaya huli ng lahat? Ang babaeng pinagpalit niya kay sa Cassandra ay unti-unti na nagiging anino ng sarili niyang kaguluhan. At si Michelle sa gitna ng tubig at sa gitna ng kanyang pagkabigla, marirealize niya ba ang lahat ng ginawa niya ay siya ring unti-unting sisira sa kanya. Sa kabilang banda si Cassandra, napaka-painful panoorin na sa bawat tawa ni Celine, nakikita niyang kanyang sariling anak na nawala. Ang kanyang katatagan ay kahanga-hanga, pero ang sugat sa puso niya ay hindi basta-basta maghihilo. Mga suki, ang aral ngayong araw, hindi mo pwedeng pilitin ng isang bagay na hindi naman sayo, lalo na kung paraan mo ay sa maling paraan. Ang pamilyang Chavez sa isang kuta at ang pagpasok ni Michelle doon nang walang respeto ay pagpapakamatay sa sarili niyang reputasyon. Sa inyong palagay, anong susunod na hakbang ni Michelle matapos ang insidenteng ito? Mas lalo ba siyang magiging demonyo? O tuluyan na siyang susuko dahil sa kahihiyan? At si Garrett, paninindigan na ba niya ang paglayo o pagbabalik din siya sa toxic na cycle na ito? Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to at i-comment ang inyong mga thoughts. Sino sa tingin ninyo ang mas deserve ang justice? Hanggang sa muli.